Good day sa inyo, Sir Van. Ganon din naman sa mga kapwa ko supporter ng inyong channel. Kilalanin nyo na lamang akong Reynald. Ikukwento ko lang sa inyo ang karanasan ko noong isa pa akong gwardya sa isang mayamang kumpanya sa Makati. Sanay na ako sa pagbabantay, pero kahit kailan hindi ako na-assign ng panggabi. Kakalipat ko lang sa kumpanya na yon at nung mga time na yon ay talagang nag-a-adjust pa ako. Sanay kasi ako na nasa gilid lang kami ng kalye, pero ako ay nasa parking lot. Mas nakakaantok doon dahil tahimik, lalo na kung madaling araw. Pangatlong araw ko pa lang doon ay nasubok na agad ang katatagan ng loob ko. Nakaupo lang ako sa may maliit na guardhouse namin. Sa pagkakaalala ko, 3:00 na yata ng madaling araw noon. Inaantok na ako noon, kaya papikit-pikit na ang mata ko. Mga ilang sandali lang ay may nakita akong babaeng tumakbo papunta sa likuran ng kotse. Pinituhan ko agad kasi akala ko may nangyayaring hindi tama. Inisip ko na baka may nag-aaway na namang magkasintahan. Nakasuot ng kulay itim na dress yung babae at mahaba yung buhok. Di ko nakita yung mukha niya dahil nakatalikod. Bukod pa doon ay malayo siya sa akin at halos 7 kotse ang distansya niya. Hindi man lang tumugon o lumingon yung babae. Napilitan tuloy akong lumapit doon para malaman kung ano bang nangyayari. Nagtaka at napaisip na lang ako nang nawala na lang bigla yung babae, Sir Van. Wala siyang ibang madadaanan doon, kaya kung sakaling aalis siya ay makikita ko naman. Sumilip na ako sa ilalim ng mga kotse sa pagbabaka sakaling doon nagtatago ang babae. Pero nung puntong yon ay nabigo lang din ako. Wala na naman akong nakita. Mas lalo tuloy akong naguluhan. Hindi ko malaman kung namamalikmata lang ako dahil sa antok. Nang iangat ko na ulit ang tingin ko, ay nakita ko ulit yung babae. Pero sa pagkakataon na yon, ay nasa kabilang side naman siya ng paradahan. "Miss, ano bang problema mo?" Pasigaw kong tanong dahil medyo naiirita na ako. Akala ko nung mga sandaling yon ay magsasalita na siya. Huminto kasi saglit sa paglalakad. Pero nang lapitan ko na ay bigla na naman siyang tumakbo. Hinabol ko siya hanggang sa makarating kami sa fire exit ng building. Nakita kong pumasok siya sa maliit na kwarto kung saan nilalagay ang mga fire extinguisher. "Miss, bawal dyan!" Sigaw ko sa kanya. Pero di niya ako pinakinggan. Nang makarating na ako doon wala na naman akong nakita. Napapailing na lang ako kasi wala siyang ibang lalabasan sa silid na yon. Mga ilang sandali lang ay saka ko napagtanto ang isang bagay. Dali-dali akong bumalik sa pwesto ko. Ang laki kong tao pero bigla na lang akong natakot. Pumasok kasi sa utak ko na baka hindi naman talaga tao yung babae. Baka isa siyang kaluluwa, gaya ng mga kwento-kwento ng kapwa ko guard na kapalitan ko. Napadukot na lang talaga ako ng rosaryo sa bag, sabay nagdasal ng ama namin. Kinaumagahan, bago ako umuwi, pinasadahan ko muna ng ronda ang buong parking lot. Isa lang ang nakita kong kakaiba, Sir Van. Yung mga bakas ng paa sa pader na papaakyat sa kisame. Bago pa may mangyari sa akin, ay nagmadali na akong umuwi. Hindi ako pinatulog ng karanasan na yon. Sa tagal ko sa pagiging sekyu, first time ko lang makaranas ng ganon. Hindi ko alam kung bakit. Nagbantay din naman ako sa sementeryo, pero ni isang multo walang nagpakita. Sa parking lot na yun lang talaga. Mabilis na lumipas ang mga oras at papasok na naman ako. Halos 2 oras lang ang itinulog ko. Bandang 7:00 ng gabi ay nakipagpalitan na ako sa kasama ko. Noong mga sandaling yun ay nanatiling kalmado lang naman ang lahat. Normal naman yung mga taong lumabas sa sasakyan, kaya magaan pa ang kalooban ko noon. Paglipas ng ilang oras ay nakakabinging katahimikan na naman ang bumabalot sa paligid. Medyo nag-aalangan akong rumonda noon kasi wala man lang akong makitang tao. Wala ring dumadating para pumarada. Kahit nakakatakot,
ay nilakasan ko na lang ang loob ko. Mabilis akong naglakad at tinututukan pa ng flashlight ang bawat sulok kahit maliwanag naman. Nang nasa bandang kalagitnaan na ako, nagulat ako nang biglang may babaeng lumabas sa isang sasakyan. Kumalma rin naman ako agad nang mapansin kong normal lang din siya. Nakasuot siya ng itim na dress din, pero alam ko na hindi siya yung nagpapakita sa akin. Maganda yung babae at palangiti. Bigla niya akong tinanong kung may nakita raw ba akong babae na lumabas sa kotse niya bukod sa kanya. Malayo pa lang daw kasi siya ay nakita na niyang may tao sa loob. Pabulong ako nagsabi sa kanya na baka kaluluwa ang nakita niya. Kinuwento ko rin sa kanya ang babaeng halos pareho din naming nakita. Pagkasabi kong yon, ay nagiba ang reaksyon ng mukha niya. Para siyang natakot, kaya nagmadali siyang maglakad palayo. Ewan ko rin ba, pero bigla na lang ang weirdo ng babaeng nakausap ko. Palagay ko nga ilang araw na rin siyang nakakaranas ng kagaya ng sakin. Makalipas pa ang ilang oras at sumapit na naman ang umaga. Himala na walang nagparamdam sa akin ng babaeng multo. Kaya kahit papano ay masaya ako nung umagang yon. Nang dumating na yung kapalitan ko, may dumating din na 3 lalaki at nag-usap-usap sila. Paalis na sana ako. Narinig ko na may hihilain pala silang sasakyan sa parking lot. Na-curious ako kaya tinanong ko kung anong sasakyan. Sinundan ko sila nang may pumasok ng truck na maghihila. Laking pagtataka ko nang kabitan nila ng makapal na kadena yung sasakyan ng babaeng nakausap ko. Nang tanungin ko sila kung bakit nila hihilain yon, ay kinilabutan na lang ako sa sinabi nila. Patay na yung babaeng may-ari nito. 4 na araw na nakakalipas. Pinatay daw ng boyfriend. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po. Hello po. Good evening sa inyong lahat. At ganoon din po sa inyo, Sir Van. Ang pangalan ko po ay Cece. Isa po akong babaeng gwardiya na nagbabantay sa isang lumang simbahan sa Pampanga. Dahil naging puntahan din ng mga foreigner ang simbahan na yon, nag-assign na ang pamunuan ng Pampanga ng mga gwardyang magbabantay doon. At isa nga ako sa maswerteng napili na lumipat. Masaya ko namang tinanggap ang trabaho na yon. Dahil bukod sa araw-araw na akong makakapagsimba, isang sakay lang ang simbahan mula sa amin. One time habang rumoronda kami ng kasama kong si Francis, narinig namin na tumutunog ang kampana. Nagkatinginan kaming dalawa kasi 2:00 na ng madaling araw nung mga oras na yon. Simbang gabi lang namin naririnig na tumutunog yun sa madaling araw. Pero buwan pa lang ng July noon. Kaya malabong tumunog yun dahil may simbang magaganap sa ganong oras. Nagkabiroan pa kami ni Francis na baka mamaya may kampanerang kuba sa itaas. Gaya na lang ng napapanood namin noon sa TV. Nagtawanan lang kaming dalawa habang kung saan-saan namin tinututok ang dala naming flashlight. Makalipas lang ang ilang minuto, napatingala nga kami sa itaas ng kampana. Kakaiba na kasi ang tunog ng kampana. Hindi na masarap sa tenga. Sa bilis ng pagpapatunog parang nakakatakot na yung lumalabas na tunog. Tiningnan namin ng mabuti ang kampana habang nasa baba lang kami. Lumipat kami ng bahagya nang mapansin namin na may tao nga roon. Isang babaeng mahaba ang buhok. Hindi na nakatiis si Francis kaya sinigawan na niya yung nagpapatunog ng kampana. Hoy! Tigil mo yan! Nakakabulahaw ka ng mga tulog. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkalembang ng kampana. Hindi kami pinansin ng babae. Sinubukan kong magbigay sa kanya ng babala sa pagbabaka sakaling matatakot siya. Kapag hindi ka tumigil, tatawag na kami ng pulis. Hindi pa rin siya nakinig sa akin. Kaya nagpasya kami ni Francis na pumasok ng simbahan. Bukas naman yon, kaya malaya kaming nakapasok doon. Dali-dali kaming umakyat sa kinaroroonan ng kampana. Pagdating namin ay wala na kaming nakitang tao.
Pinagtulungan pa nga namin ni Francis na pigilan ng pagkalembang. Isang malaking katanungan para sa amin kung papaanong nawala ang babae. Malabo rin naman siyang tumalon sa baba dahil napakataas nun. Bago kami umalis doon ay may nakita pa akong lumang panyo. Parang pangkastila yata yung panyo na yon. May mga ganun din kasi ang lola ko kaya medyo pamilyar ako. Nang makababa na kami ay hindi na muling tumunog pa ang kampana. Kahit tahimik na ang buong paligid, para bang paulit-ulit pa rin naming naririnig ang tunog. Nakakarindi, nakakatulig. Natapos ang duty namin nang hindi pa rin namin nakikita yung misteryosong babae. Pag-uwi ko sa amin, pinakita ko sa 90 years old na lola ko ang panyo. Kinumpirma ng lola ko na yung panyo nga na yon ay sobrang luma na. May inilabas siyang katulad ng kanya. Hindi daw yun panahon ng Kastila, kundi sa panahon daw ng mga Hapon ginawa yung panyo na yon. Dahil sa sinabi ng lola ko, narealize ko na baka matanda na rin yung nakita namin. Pero nakakapagtaka pa rin kasi papaano siya makakaakyat at mawawala na lang ng basta. Pagbalik namin sa duty ay napag-usapan namin ni Francis na abangan kung tutunog ulit ang kampana. Naghintay kami ng ilang oras para doon. Mga bandang 2:00 na naman, nagising ang diwa namin nang marinig na namin ang kakaibang tunog ng kampana. Parang maghahatid sa huling hantungan yung tunog Nakakapanayo ng balahibo. Nagmamadali kaming dalawa ni Francis na tumakbo papunta doon. Napahinto pa kami sa hagdanan nang marinig namin na biglang huminto ang kampana. Dahan-dahan kaming umakyat. Si Francis ang pinauna ko kasi siya ang lalaki. Mga ilang sandali lang ay may nasilip na nga kami sa itaas. Isang babae na nakatalikod sa amin. Nakasuot siya ng parang pangsinauna. Yung parang katulad sa suot ni Maria Clara. Pero yung kanya parang luma at marumi na. Sinubukan naming kausapin yung babae. Hindi siya humaharap nung una. Pero hindi naman kami tumigil hanggat hindi siya nagsasalita. "Miss, hindi ho kayo pwede rito. Bawal po ang tao rito," sabi ni Francis. Narinig na lang namin na unti-unti na siyang tumatawa. Otomatikong nanlamig kami at kinilabutan kami nung mga sandaling yon. Hindi namin mapaliwanag yung kaba. Tagaktak din yung pawis namin sa noo. Inulit ni Francis yung sinabi niya at sa pagkakataong yon ay unti-unti nang humarap sa amin yung babae. Maputi ang mukha niya at nanlilisik ang mga mata, Sorban. Nataranta kami ni Francis kaya dali-dali kaming bumaba. Muntikan pa nga kaming mahulog sa hagdanan sa sobra naming takot. Para kaming mga tangang naduwag sa isang nilalang na hindi namin alam kung ano. Nang makalabas na kami ng simbahan, bigla na namang tumunog ang kampana. At sa puntong yun ay hindi pa rin umaalis doon ang misteryosong babae. Mas malakas na ang pagpapatunog niya ng kampanang yon. Masakit na sa tenga, kaya napilitan na lang kami na umalis. Bumalik kami 1 oras makalipas at wala na roon ang babae. Pero nasa dibdib pa rin namin ang takot. Nang magliwanag na, ay may kinausap kaming street sweeper doon. Madalas naming makita ang lalaking yon na naglilinis sa tapat ng simbahan. Kaya naisip namin na baka may alam siya sa naranasan namin. Pero ang sabi lang niya, dati raw natambayan ng mga Hapon ang simbahan na yon. Doon din mismo pinahirapan ng ibang babaeng Pilipino at pinatay. Kaya baka raw yung nagpakita sa amin na babae ay isa sa mga biktima ng mga Hapon na hanggang sa pagkakataong yun ay hindi pa rin natatahimik. Sa mga sumunod na araw ay hinayaan na lang namin ang nagkakampana sa itaas. Kasi sa totoo lang, kami lang din pala ni Francis ang nakakarinig ng kampana. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Magbabahagi ako ng karanasan bilang isang dating gwardiya sa isang kilalang mall sa Alabang. Walang iba kundi ang Star Mall.
Itago nyo na lang ako sa pangalang Oyo. Ang karanasan kong ito ay nangyari lang 2 taon bago masunog ang nasabi kong mall. Sa mga hindi nakakaalam, may sinihan po talaga sa Star Mall. Pero noong time na yun ay bibihira lang din ang nanonood. Tsaka kasagsagan din kasi ng pandemic. Pero kahit na madalas walang mga pumapasok doon, tuloy pa rin ang trabaho ko sa pagbabantay doon. Always open naman ang sinihan na yon, kaya always din naman akong nandun. Sa ilang buwan ko nang nagbabantay doon, ay wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Ang katwiran ko kasi sa sarili ko, magpapakita lang ang mga multo kung iisipin mo sila. Kaya siguro ayaw nilang magpakita sa akin dahil puro utang ang nasa isip ko noon. Balik tayo sa kwento. Sabi ng ibang gwardiya na kaibigan ko, may mga nagpapakita daw sa loob ng sinihan ng Star Mall. Aware naman ako doon kasi nagkalat na yung ganyang kwento sa YouTube. Lahat sinasabi yung parehong haka-haka. Na kesyo may mga multong araw doon. Kaya kapag manonood daw, dapat marami kayo. Kasi kapag nagkaroon ng espasyo ang ibang upuan, doon daw napwesto yung sinasabi nilang multo. Natatawa na lang ako noon kasi hindi ko pa talaga siya nararanasan. November 1, nag-duty pa rin ako kahit na dapat nasa sementeryo ako. 3:00 yata ng hapon noon. Sobrang tumal ng sinihan. May pumapasok pero mangilan-ngilan lang. Nang mabakante na lahat ng upuan, pumasok kami ni Greg sa loob, yung janitor na maglilinis ng kalat ng mga nanood. May pinag-uusapan lang kami ni Greg habang naglilinis siya, nang bigla siyang napahinto. Tinanong niya ako kung sino raw yung dumaan sa likuran niya. Sinabi kong wala naman talaga, pero pinipilit niya na meron. Ang sabi pa nga niya babae raw. Nakita niya kasi sa anino na mahaba ang buhok. Tinawanan ko lang siya kasi akala ko nagbibiro lang. Nawala na yung ngiti ko nang biglang may kumalabit sa akin sa likod. Pagharap ko ay wala naman akong nakitang tao. Nagtaka si Greg kung anong nangyari sa akin. Nagpaalam na kasi ako agad sa kanya. Paglabas ko, hindi na mawala sa akin yung kumalabit. Hindi na ako nakapag-focus sa trabaho. Pinipilit kong alisin yun sa isip ko, pero ayaw talaga. Nang lumabas na si Greg, ay kinausap niya ako ulit. Alam niya na may naramdaman din ako, pero hindi ko na lang din inamin. Kinagabihan, ay may mangilan-ngilan ng nanonood. Halos kalahati ng row ng sinihan ay napuno. Pansamantalang nawala sa isip ko yung mga kababalaghan na sinasabi ni Greg. Nakatayo lang ako sa daanan habang sinusuyod ko ng tingin ng mga nanonood. Sa kaliwang banda ng sinihan ay may nakita akong mag-ina na nasa sulok. Kahit nasa malayo ako, ramdam ko na hindi sila kasama sa mga nagbigay sa akin ng tiket. Nakapwesto kasi sila sa likuran, doon pa sa mismong mga bakante. Naisipan ko lapitan sila para pausugin sana doon sa tamang upuan. Okay lang po ba na umusog po kayo sa unahan? Tanong ko sa kanila, pero hindi man lang sila lumingon sa akin. Maya-maya lang ay may gulatan moment na sa pinapanood, kaya napalingon ako sa screen. Nang balikan ko ng tingin ng mag-ina, ay nagtaka ako dahil wala na sila. Napamura na lang ako sa sarili ko nung mga oras na yon. Nilingon ko ang buong paligid, pero wala na akong nakitang mag-ina. Hindi pa ako nakontento at nilibot ko ang buong sinihan. Doon ko napagtanto na totoo nga talaga ang sabi-sabi sa kwento, na sa sinihan na yon ay lagi may iba kayong makakasama. Kinuwento ko kay Greg ang nangyari sa akin noong kaming dalawa na lang sa sinihan. Sumang-ayon naman siya agad sa akin kasi mismong siya rin daw ay madalas na makaranas ng ganon. May pagkakataon pa nga raw na nung wala ako, nakita niya raw maraming nakaupong mga tao. Pero lahat daw ng yun ay madudungis at walang mga mukha. Lalong nadagdagan ng isipin ko noon dahil sa pinagkukwento ni Greg. Pero syempre barako ako. Nagpanggap na lang ako na hindi natatakot sa ganong bagay. 8:00 ng gabi at naghahanda na rin kami para magsarado.
Nagpasama sa akin si Greg kasi natatakot din siya. Habang nagwawalis siya ay nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Pilit namin iniiba ang nasa utak namin habang nandun kami. Kapag kasi iniisip mo sila ay saka sila nagpaparamdam. Patapos na sa pagwawalis si Greg nang may makita siyang sapatos ng bata. Sa pagkakatansya ko, nasa 5 o 6 na taon ang batang may-ari nun base sa laki. Kukunin na sana ni Greg yon sa ilalim ng upuan. Pero bigla na lang siyang tumakbo palapit sa akin. May kamay daw kasi ng bata ang humawak sa kamay niya. Nanginig sa takot si Greg kaya naisipan na lang naming umalis, Sarban. Nang palabas na kami, ay muli naming tinanaw ang buong sinihan. Maniwala man kayo o hindi, bigla na lang kami nakakita ng mga taong nakaupo doon. Para kaming mga batang namumutla nang nandun na kami pareho sa entrance. Nagmadali na kaming makauwi. Ilang buwan din naming tiniis ang ganong sistema. Nagtatrabaho kami ni Greg na parang hindi lang kami ang nandun. Kahit pilitin naming sanayin ang mga sarili namin, hindi pa rin talaga namin maiwasan na hindi kilabutan. Bawat galaw namin ay parang laging may nakatingin. Buti na lang ay nag-pandemic, kaya nailipat rin ako ng agency ko sa ibang pwesto. Kasi kung hindi ako nailipat, baka nabaliw na ako sa kakaisip sa mga nagmumulto doon sa sinihan ng Star Mall Alabang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sarban. Sana po ay mabasa niyo itong chat ko. Maraming salamat po. Good evening, Sarban. And to all the supporters of your channel. Call me Trixie na lang po. Ipinadala ko ang sulat na ito para ikwento ang experience ko dito sa California. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may kaya ang pamilya ko roon. Doon ako pinanganak, pero ilang years muna ako sa Pilipinas. Ako kasi ang nag-alaga sa lola ko noong bago pa siya pumanaw. Sa California ako nag-aral at nakapagtapos. Bilang regalo sa akin ng tatay ko, binilhan niya ako ng sariling condo unit. Ang kultura kasi doon, kapag kaya mo nang mabuhay para sa sarili mo, ay pwede ka nang bumukod. May asawa ka man o wala. Tuwang-tuwa ako that time kasi sa wakas makakabukod na rin ako sa mga magulang ko. After lang ng ilang araw, ay inihatid na rin nila ako sa condo unit ko. Maganda naman yung unit. Makaluma yung style, pero malinis naman. Malaki rin at may sariling sala. Para sa nag-iisang katulad ko, masyado nang maluwang yung ganong unit. Kaya every Sunday, pinapapunta ko doon yung kaibigan kong Pinay din, si Grace. One time, habang nagmamaraton kami ng palabas, bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw namin. Akala ko naglolo ko lang yung bumbilya, kaya nagpatulong ako kay Grace na ikabit yung nakareserve na bumbilya namin. Pagkatapos maikabit, ay nagpatuloy kami sa pinapanood namin. Nasa kalagitnaan na po kami ng pinapanood namin, Sir Van. Pero si Grace ay bigla na lang nagreklamo na nilalamig daw siya. Tinawanan ko lang siya, kasi normal naman na malamig talaga sa unit. Kahit nga sa labas din ng kondo. Pero nataranta na lang ako nang makita kong may dugo na sa ilong ni Grace. Randomly niya sinabi sa akin na parang may kasama kami na hindi namin nakikita. Natakot naman ako kasi kilala ko si Grace. Noong nag-aaral pa lang kami ay marami na siyang nararamdaman na kakaiba. Sa katunayan, minsan na nga siyang nasaniban ng masamang entity. Tinawagan ko agad ang parents ko. Dahil hindi ko alam ang gagawin kay Grace. Pinahiga ko na lang muna siya sa sofa. After a minute lang ay nagpatay sindi na naman yung ilaw. Halos tumagal yun ng 3 minuto. Nang maliwanag na ulit, ay inasikaso ko agad si Grace. Nahihirapan siyang huminga kahit na tumigil na ang pagdurugo ng ilong niya. Magsasalita na sana ako nang mamatay ang flat screen TV namin. Akala ni Grace ay naupuan ko ang remote. Pero yung remote nun, nasa lamesa lang naman.
Dinampot ko yung remote para buksan ang TV. Pero kusa na itong nagbukas. Sa pagkakataon na yun ay puro kitikiti na lang ang makikita. Very confusing po talaga, Sir Van, ang nararanasan namin that time. Kasi nang i-check namin ang wirings, nagtaka kami, wala naman pong problema. Okay naman lahat. Nagpatawag pa nga kami ng electrician para i-check ang wirings ng unit ko. Ang sabi lang sa amin ay nasa maayos na kondisyon naman lahat ng wire. Bandang 9:00 ng gabi ay nagpaalam na si Grace. Isang oras mahigit nang umalis siya ay nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Sinasabi niya sa text na hindi raw maganda ang ambience ng unit ko. Habang maaga pa raw ay lumipat na ako. Kinabahan ako sa mga sinabi niya. Aminado naman ako na mula nang dumating ako sa unit ko, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko palagi. Kapag natutulog ako sa kwarto, pakiramdam ko may nakabantay sa akin o kaya naman ay may tao sa sala. Pero nangihinayang kasi ako sa perang ginastos ng tatay ko. Mahirap makakuha ng unit sa California, lalo na kapag ibang citizenship mo. Yun ang dahilan kung bakit tiniis ko muna ang lahat ng mga nararamdaman ko. Dumaan ang ilang days na mag-isa lang ako palagi doon. May mga nararamdaman naman na ako, pero hindi pa naman malala. Natatandaan ko pa noong kakauwi ko lang at basang-basa ng ulan. Naabutan kong bukas ang TV sa sala. Nagtaka ako kasi iniwan ko namang nakapatay lahat ng saksakan. Padabog akong lumapit sa TV. Bubunutin ko na lang sana yung saksakan ng TV. Pero nagtayuan na lang bigla ang mga balahibo ko. Nang makitang hindi naman pala yun nakasaksak. Gumagana ang TV kahit walang dumadaloy na kuryente. Sa takot ko ay dali-dali akong pumasok ng kwarto ko. Kinontak ko agad ang parents ko. Pero that time ay busy sila sa trabaho. Buti na lang free si Grace nung oras na yon. Kaya siya ang pumunta sa akin. Naabutan niya pa nga yung TV na nakabukas. Maging siya ay kinikilabutan din. Ilang oras pa kami nagstay sa unit ko. Tiniis namin yung kababalaghan sa TV. Nasa kwarto lang kami habang nag-uusap. Hindi ako nakatiis noon, kaya sumilip ako sa sala. Muntik na akong matumba dahil sa shock na naramdaman ko. May nakita kasi akong imahe ng bungo sa TV namin na gumagalaw. Nakita din yun ni Grace, kaya sinarado niya ang pinto. Mga bandang 10 PM na nakapunta sa amin ng parents ko. Nakapatay na ang TV sa sala. Patay sindi naman yung ilaw doon. Sa takot na baka magparamdam na naman yung nasa unit ko, ay sumama na lang kami ni Grace sa parents ko. Saka lang ako nakahinga ng maayos noon. Nung nasa unit kasi kami, para kaming nakakulong sa kulob na lugar. Ang hirap makahinga, Sir Van. Nang ipasuri namin sa expert ang unit, napag-alaman nga namin na poltergeist ang nilalang na nakita ko sa TV. Isang uri ng entity daw yun sa electricity na poposes. Dahil sa nangyari ay hindi na ako bumalik sa unit na yon. Binenta na lang namin yon kaysa may mangyari pang hindi maganda sa akin. Maswerte nga raw ako kasi hindi ako sinaktan ng nilalang na yon. Ayon kasi sa mga nababasa kong article about poltergeist, may kakayahan din daw silang pumatay ng tao. Kumusta ka po, Sir Van? Matagal na po akong listener ninyo. Kaya nag-decide na rin ako na ipadala ang experience ko noon sa Manila. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nicole. Hindi ko tunay na pangalan. Mula Nueva Ecija ay pumunta kami ng Maynila para sa kasal ng ate ko. Pero dahil wala naman kaming matutuluyan na bahay, since nangungupahan pa lang sila, sinagot ni ate ang 3-day stay namin sa isang condo unit sa Pasay. Hindi ko na lang po sasabihin ko anong pangalan kasi kailan lang ito nangyari. Pangbuong pamilya talaga ang kinuha namin. Malaki ang unit at ang maganda pa doon, may access kami sa pool. Kaso nga lang pahirapan mag-swimming dahil priority ang owner. Kinabukasan pa ang kasal ng ate ko pero nandun na kami sa unit. Since malapit lang naman ang Mall of Asia sa area, lumabas muna sila mama at papa para mamili ng pagkain namin sa gabi. Sumama pa ang 2 kong kapatid.
Naiwan lang kaming dalawa ng pinsan kong si Jane. Alas 4 pa lang ng hapon noon. Maaga-aga pa. Tumambay kami ni Jane sa balcony para mag-selfie-selfie. Nasa mataas na floor kasi kami. Nang mabagot na si Jane, ay niyaya niya akong manood ng K-drama. Nakaupo lang kami sa balcony. Ilang sandali lang ay may kumatok na sa pinto. Nagkatingin na naman kami ni Jane kasi akala namin nakabalik agad sila mama. Wala pa nga silang 10 minutes na nasa labas. Inutusan ko si Jane magbukas ng pinto dahil tamad ako. Pagbalik ay sinabi niyang baka nasagi lang nang dumaan yung pinto. Wala naman daw kasing tao sa labas. Binaliwala na lang namin ni Jane yon. Kasarapan ng panonood namin. Narinig naman namin parang umaagos ang tubig sa CR. Ayaw na ni Jane tumayo, kaya ako na lang ang nagkusang loob. Pagpunta ko sa CR, ay umaapaw na ang bathtub. Nainis ako nang maalalang yung kapatid kong bunso ang huling gumamit noon. Naglinis tuloy ako ng banyo kasi lumabas na rin yung tubig sa pinto. Mga 5 minuto yata akong naglilinis. Nang ilalagay ko na yung walis sa likuran ng pinto, nakita ako sa salamin na bigla pong tumaas ang buhok ko. Akala ko nga nung una ay sumabit lang sa alambre o kaya naman sa sapot ng gagamba. Hinawi ko yung buhok ko at bumalik naman sa dati. Palabas na ako ng banyo nang may humila naman ang buhok ko. Napaaray pa nga ako sa sakit. Wala naman akong kasama doon. Nung oras na yun, hindi ako sure kung may humila o sadyang sumabit lang. Pero hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko noon. Kinakabahan ako nang di alam kung ano yung pinanggagalingan. At binalikan ko si Jane sa balcony. Pagpunta ko doon, ay nagtataka ako dahil wala na siya. Hindi ko naman siya nakitang lumabas noong sandaling yon. Kung aalis siya, dapat lang na makita ko siya kasi yung balcony katabi lang din ng CR. Nananayo na yung balahibo ko nung mga oras na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya kinumbinsi ko ang sarili ko na huminahon. Nang mapakalma ko ang sarili ko, naisipan kong tawagan sila mama. Pagbukas ko ng screen phone ko, bumungad agad sa akin yung gallery. Napatakip na lang ako sa bibig ko, Sir Van. Kasi yung selfie namin ni Jane, wala siya doon. As in, ako lang talaga yung nasa mga picture namin. Nag-focus ako at tinawagan ko na agad si mama. Nang sagutin ni mama ang tawag ko ay tinanong ko agad siya kung kasama ba nila si Jane. Nanlambot ako sa takot nang sabihin ni mama na oo. Saka ko lang na-realize na yung Jane na kasama ko mula nang umalis sila mama ay hindi pala totoo. Nasa pamilihan sila mama, kaya hindi din kami nagtagal mag-usap sa cellphone. Kaya nakipag-video call na lang ako kay Ate Mira, yung ate kong ikakasal. Sakto naman na nakahiga na siya sa kama at nagpapahinga, habang ako naman nasa balcony pa rin. Umiiyak na ako nang mag-usap kami. Kinuwento ko agad sa kanya ang nangyayari. Gusto niyang lumabas ako ng unit, pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko kasi may tao doon sa may CR. Naririnig ko kasing parang may gumagalaw sa mga gamit doon. Sinabihan ako ni ate na kumuha ng rosaryo. Buti na lang ay may dala si mama dahil relihiyosa yon. Tapos pinakuha niya rin ako ng barya. Hinawakan ko lang yung rosaryo at barya gaya ng sabi ni ate. Pangontra daw yun sa mga masasamang nilalang. Habang hawak-hawak ko yung barya at rosaryo, nabitiwan ko po yung barya kasi bigla na lang pong uminit. Gumulong yung barya at nalaglag sa baba. Mahigpit ko lang na hinawakan yung rosaryo habang nagdadasal si ate. Pagdilat ko ng mata, nakita ko si Ate Mira na nakatulala na lang sa akin at namumutla. Bigla niyang pinatay ang video call at maya-maya lang ay nakareceive ako ng chat mula sa kanya. Lumakas ang kaba ko nang sabihin ni ate na kailangan ko nang umalis sa balcony dahil sa likuran ko raw ay may babaeng nakaitim at nanlilisik ang mata. Hindi ko alam kung papaano ako nakatakbo papunta sa labas ng unit noon. Basta ang mahalaga na lang sa akin ay makaalis na agad. Sa takot ni Ate Mira na baka may mangyaring di maganda sa amin, pinalipat niya kami sa kabilang residences noong hapon ding yon. Maging sila mama ay nagulat din sa kinuwento ko, lalong-lalo na si Jane
na walang kamalay-malay na kinopya pala siya nung kung sinong kaluluwa na yon. Hindi ko po alam, Sir Van, kung anong meron sa condo unit na yon. Napapaisip tuloy kaming pamilya kung may namatay ba ron na tao. Natuloy naman kami sa kasal ng ate ko, pero hindi pa rin talaga namin makakalimutan ang karanasan na yon. Yun yung dahilan kung bakit ayaw ko nang mag-staycation. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Bernie. Nagtatrabaho ako sa isang condo unit sa Manila. Noong panahon na yon, ay bago pa lang ako sa trabaho. Housekeeping ang trabaho ko doon. Tagalinis ako ng kwarto ng mga owner ng unit na wala nang oras para maglinis. Hindi naman mahirap yung trabaho ko, Sir Van. Madali lang naman talaga maglinis. Kung tutuusin, hindi deserve ng trabaho ko yung tip na binibigay sa akin ng ibang owner. Alam niyo ba kung anong nagpapahirap sa akin o sa aming mga housekeeper? Walang iba kundi yung mga nagpaparamdam sa mga kwarto. May sabi-sabi kasi noon, yung kinatitirikan ng kondominium na yon ay dati raw tapunan ng patay. Hindi ko sure yun lang ang sabi. Yung kondo na yon ay lumang-luma na. Kumbaga sa loob na lang talaga ang pinaayos. Pero may ilang part pa rin na luma na rin. Sa labas halata mo talaga na matagal na yon. Nung magsimula akong magtrabaho doon, unang gabi pa lang ay may nararamdaman na akong kakaiba. Tuwing lilinisin ko yung room 213, lagi na lang ako nagkakaroon ng pasa tuwing lalabas ako. Ang sabi ng mga kasamahan ko, baka raw trip ako ng kaluluwang nandun. Sinubukan kong i-report yon sa boss namin. Kaso hindi siya naniniwala na gawa ng kaluluwa yon. Chinese kasi yon. Mas natatakot pa yun malugi kaysa sa mga multo. Halos lahat ng housekeeper sa amin, iniiwasan ng 213. Bukod kasi sa akin, ay may iba na rin nakaranas nun. Ayaw man naming linisin ang room namin, ay wala kaming magagawa. Baka masisante kami ng boss naming singkit. Isang gabi habang naglalakad ako sa hallway ng kondo, nakasalubong ko yung owner ng room 213. Iiwasan ko sana siya, pero hinabol niya ako. Nakiusap siya sa akin na linisin ang unit niya. Hindi pa ako napayag pero binigyan niya na ako ng 5,000. Dahil mukhang pera ako, pumayag na ako agad. Hindi na ako nagdalawang isip kasi akala ko pasalang ang aabutin ko sa room 213. Nagmadali akong pumunta sa 213. Pagpasok ko pa lang sa pinto, naamoy ko na agad yung bote ng mga alak. Maraming kalat sa sahig. Hindi ko ma-imagine kung papaano siya nakakatulog ng ganong karumi. Nagsimula akong magwalis. Pinalitan ko na rin yung punda ng mga unan niya. Habang nasa ilalim ako ng kama dahil sa inaabot kong sapatos, naramdaman ko na may umupo sa ibabaw. Lumubog kasi yung kama, Sir Van. Kinabahan ako, kaya dali-dali akong umalis sa ilalim. Lingon ako ng lingon sa gilid, sa kanan, sa kaliwa, at sa ilalim ng kama at sa lamesa. Wala namang tao. Huminga ako ng malalim. Kinumbinsi ko na lang ang sarili ko na maging matatag. Bumalik ako sa ilalim ng kama para abutin yung lintik na sapatos. Paghawak ko sa sapatos ay may humawak din sa akin na kamay. Sa pagmamadali ko makaalis ay nagkanda-untog-untog pa ako. Napaupo ako sa sahig at umatras papunta sa ilalim ng lamesa. Nakatingin lang ako sa ilalim ng kama dahil may nakikita akong imahe ng tao doon. Tumayo ako para sana madaliin na ang paglilinis, pero hindi pa rin tumitigil yung nagpaparamdam sa ilalim ng kama. Mga ilang sandali lang ay yung ilaw naman ang namatay. Napamura na lang ako nung mga sandaling yon. Binuksan ko yung pinto at sumilip ako sa hallway. Hindi naman brownout nun. Sadyang doon lang talaga sa room 213. Halos maihi-ihi na ako sa pantalon sa sobrang takot. Pero wala akong magawa dahil binayaran ako. Inisip ko na lang na may 5K ako, kaya lumakas ang loob ko. Binuksan ko na lang yung kurtina sa bintana para kahit papaano ay may liwanag. Binilisan ko ang pagwawalis at pag-aayos ng mga gamit doon.
Maya-maya lang, Sir Van, napahinto ako ng may mabangga akong tao. Malamig yung katawan niya, para akong napako sa kinatatayuan ko. Sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko, hindi na ako makahinga. Nang dahan-dahan akong lumingon sa kaliwa, isang babaeng mahaba ang buhok ang nakita ko sa gilid ng kabinet. Nakatakip sa mukha niya ang buhok niya, nakasuot ng bestidang puti. Sa takot ko ay nakalimutan ko na ang 5,000 binigay sa akin. Para akong snatcher, tumakbo palabas ng Unit 213. Nakasalubong ko ang iba kong kasamaan sa hallway. Takang-taka silang nakatingin sa akin. Nang tingnan ko yung magkabila kong braso, sobrang dami kong pasa. Halos mag-ubi na yung balat ko. Nag-alala yung mga kasama ko, kaya sinamahan na lang nila ako sa klinik. Nung gabing yun ay maaga akong pina-out ng manager namin. Ang akala kasi nila ay may sakit ako. Pero malakas ang kutob ko na yung babae sa room 213 ang may gawa ng mga pasa. Kinabukasan ay hindi ako pumasok. Mismong boss namin ang tumawag sa akin. Galit na galit. Sinisigawan na ako sa kabilang linya. Nalaman ko na nag-complain pala yung may-ari ng 213. Naiwan ko kasing bukas ang room niya at hindi ko pa natapos linisin. Wala nang second chance sa mga negosyanteng Chinese, kaya sisante agad ako. Pero ayos lang sa akin. Mas gugustuhin ko pang mawalan ng trabaho kaysa magtrabaho sa isang lugar na papatayin ka naman sa takot. Nang makaalis na ako sa lumang condo unit na yon, marami pa akong natatanggap na balita mula sa dati kong mga kasamahan. Ang sabi nila, inatake raw sa puso yung isa naming kasamahan na medyo may edad na. Pinaglinis ba naman sa 213 Nakita siguro niya yung babaeng multo na nandun. Patay ang kasamahan namin na yon dahil sa sobrang shock. Dahil sa palala ng palala ang pagpaparamdam sa 213, halos lahat ng kabatch ko ay nag-resign na rin. Hindi na nila hinintay pang maranasan din ang naranasan namin.